Magandang araw muli mga kaibigan. Ngayon, tingnan natin itong update dito sa area ng Santa Rosa, no? Malapit dito sa Old Santa Rosa Station. So, makita natin na approach ngayon ng drone view itong Old Santa Rosa PNR Station, no? By the way, yung area na titingnan ng ating drone ay dito sa area ng Santa Rosa. So, makalampas lang dito sa creek, no? Along ng Leon Arcilas Boulevard. So, ito yung creek. Dito tayo, southwards, no? Titingnan natin dito. Sa area to. Then, ito yung old PNR Santa Rosa Station. Then, hanggang dito sa likod ng Golden City, dito pa rin sa Santa Rosa. So nandito na yung actual na pagla-launch ng mga precast segments, no? So yan yung area na titingnan natin dito sa area na to. And continuing, no? So dito sa area ng kung nasan tong Old Santa Rosa Station, dito sa mismong lugar niya, sa mismong kung saan nakatayo yung station, wala pa silang nilalagay ng mga piles, no? Kasi nga hindi pa nila ginigiba ito. Pero kung titingnan natin dito sa alignment, no? So, ito na yung Rizal Boulevard. Then, ito yung nandito sa lugar na to, yung Santa Rosa Station. Mapapansin nyo yung mga viaducts. So, ito nga pala yung itong mga rectangle na ito. Yan yung columns, no? Yung pile foundation ng mga columns. So, matatamaan siya nung alignment. So, talagang kailangan siyang alisin, no? Yung Old Santa Rosa Station dito sa area na to, kasi nga madadaanan siya nung mga pundasyon ng viaducts, no? And then kung titingnan naman natin dito sa tabi niya, mayroon silang itatayo dito na electrical substation, no? So pag sinabing substation, hindi yun yung istasyon kung nasaan sasakay yung mga pasahero, no? Ibig sabihin nun, yun yung facility kung saan i-convert yung kuryente mula sa mga supplier nila ng power. I-convert ito doon sa level na kung saan ay magagamit siya sa mga tren, no? Doon sa pagpapower ng mga tren at saka ng mga facilities, no? So dito yung substation sa tabi niya. So dito sa area na to siya ilalagay yung substation na yon, sa tabi lang nung Old Santa Rosa Station, no? So diyan sa area na yan. So sa area na to, meron na silang mga nailagay na foundation, no? May pile cap na siya. And then meron ng rebar para sa pier or columns, no? By the way, segue tayo ng kaunti, no? Para malaman natin ano ba yung mga tinitingnan natin, no? So yung nakikita natin doon ay meron ng pile cap, yung mga board piles, no? So ito yung mga parts ng yung pinaka pier, no, paglalagyan ng mga viaducts. So makita natin yung board pile, yun yung unang nilalagay nila, yung binubutas ng mga drill rig. Yun yung pinaka pundasyon, no, nitong pier or columns para sa mga viaduct. Yung pile cap, yun naman yung cement, kumbaga reinforced concrete na
ilalagay nila sa ibabaw ng mga board piles. So yung pile cap, yun yung nagsisilbing stable foundation, no? O level na foundation para sa pier o reinforced concrete pier. Ito yon. Then meron siyang drainage sa tabi niya para yung mga tubig ulan na papatak doon sa ibabaw ng viaduct, dyan siya magde-drain para hindi maipon sa ibabaw. Then sa ibabaw niya merong mga butas para sa seismic restraint para hindi basta-basta malaglag yung mga viaducts, no, in case na magkaroon ng seismic events like earthquake, no. Then elastomeric bearings na siya ring magsusupport para dun sa mga viaducts. So at least kahit paano malaman natin na para saan ba yung mga structure na ginagawa nila dyan, no? So ito yung isa pang view nung mga parts na yon, no? So ito yung side view niya. So ito yung board piles, ito yung pile cap, ito naman yung concrete pier o yung column niya, then yung seismic restrainer o yung steel pin na dudugtong, kumbaga siya yung naka-pin, no? Naka-anchor siya dun sa mismong columns mula dun sa viaduct. Ito yung yung precast segmental box girder. Then ito yung elastomeric bearing na kung saan nakatungtong yung mga viaducts. Then ito naman yung pinaka mismong viaduct. Then parapet dun sa yung nasa gilid niya, no? Yung pinaka parang bakod niya sa gilid. Then ito yung track slab kung saan ilalagay yung relays. So hopefully ito ay maging guide natin para at least malaman natin ano na ba yung mga nagawa nila doon, no? Okay, moving forward. So ayun yung tiningnan natin nung nakaraan, yung multipurpose hall na multipurpose area ng ng Santa Rosa, no? Then yung SM dun sa malayo. Then dun yung mismong station na ng NSCR Santa Rosa, which is nakita na natin nung nakaraan. So hanggang dyan pa lang yung nagagawa nila at the time of taking this drone shot. Then let's go around, no? Papansin nyo, dami pang open areas dito. Ngayon, pag nagkaroon na ng development to dito, naging operation na to, sigurado, magkakaroon ng mga development dyan sa area na yan. And then, magtataasan pa yung value ng property. Kaya, mapalad yung mga may property na dyan sa area na yan, no? So, ayan na. So, ito yung yung Rizal Boulevard. Papunta na yan ng bayan ng Santa Rosa mismo, no? Then yung close-up nung station, which is mukhang madedemolish ito dahil dadaanan ng mga viaducts. Then dito, wala pa siya, no? Nandito pa lang yung mga construction ng mga piers, columns, no? Dito, meron na siyang buhos doon sa columns niya. Ito naman yung mismong head ng column, binubuhosan na rin. May forma na siya dito. Then ito, meron siyang sheet piles. So, kung saan para i-isolate yung work area kung nasan yung mga piles kasi lalagyan na yan ng mga rebars. Bali, ipapile hacking siya. Ibig sabihin, yung nakausli na dulo ng mga piles sa ibabaw ay tatanggalin yung semento nun para ma-expose yung rebar. And then, bubuhusan siya ng cement, no? Siyempre, lalagyan muna siya ng rebars din, additional rebars, and then, bubuhusan siya ng cement para magawa yung pinaka-pile cap, no? Doon sa kagaya nung nakita natin kanina. So, yan na yung mga development dyan sa area na yan.
So at least dito tuloy-tuloy yung construction nila, no? Sa area ng Santa Rosa. Yung isa dito meron na buo na siya, no? And then papunta na dun sa curve doon, no? So by the way, dito sa area na to ng curve and looking dito sa alignment, dito sa tabi ng Ormoc Street o pati dito sa may parang waterway na nandito, meron siyang facility, no, kung saan may parang emergency exit, emergency stair siya, no, sa tabi ng mga viaducts. Kung titingnan natin yung side view niya, ito yung emergency stairs. Maaring facility ito kung sakaling magkaroon ng aberya sa mga tren o kaya may stranded yung tren dito sa area na to. Mayroong malapit na area kung saan pwedeng makababa yung mga pasahero, no? Nakatabi rin nung dito sa may Ormoc Street o Floodgate Road, no? Ito yung pinaka floodway channel niya. So at least ma-access sila dyan, no? In a event na may mangyaring emergency, no? So doon sa malayo makikita na natin yung pangalawang launching gantry, no, na nasa tapat na siya ng Golden City, Santa Rosa. So ito ulit looking papunta dun sa north. Ito na yung mga development din doon sa area na yan. So at least dito sa area na to tuloy-tuloy lang sila, no, yung pag-construct nila. Hindi pa natin masabi kung kailan yung actual na i-demolish na itong Old Santa Rosa Station, no? Kasi nga itong Old Santa Rosa Station hindi na siya yung gagamitin para sa NSCR. So kaya aalisin na siya. Although ano na, naka ready na itong area. Ito na lang yung kailangan nilang ialisin. So yun. Looking out there ayun yung SM. Then yun yung Santa Rosa Bridge. So ito ulit yung mga ginagawa nila dito. Yun, close up nung mga sheet piles, and then naka-isolate na kung nasan yung mga board piles, no? So yung mga sheet piles na yan, once na natapos na sila sa paggawa ng mga nung pile cap, nung columns, tatanggalin nila, huhugutin ulit nila yung mga sheet piles na yan, no? Then tatabunan na ng lupa yung mismong pile cap. Then ready na para sa paglalagay ng mga viaducts. Kasi nga approaching na dito yung yung launching gantry, no? So naka-prepare na sila. Looking at that area, ready na itong mga columns na nandito. Kasi nga approaching na itong launching gantry, no? So dito meron silang yung cement pump, no, na
Pwede na kasi magbubuhos na sila dito sa area na ito. Yun yung ginagamit nila. So, makita natin sa malayo. Mahaba-haba na rin yung mga nalagyan nila ng violence. So, yun lamang po muna. Maraming salamat po sa inyo.